So hello mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. So tapos na tayo magpakain sa ating mga alaga. So yan ating 1 month mga kabukid. Tapos nandun sa kabila yung 2 months. Yun nandun, no. Tapos yung sa kabila yun ating mga gagawing inahin na nasa 5 months at saka 4 months na. So mayroon din tayo mga binubro doon sa ating brooder. So ngayon mga kabukid, gusto ko lang i-share sa inyo mga kabukid yung ginawa kong diskarte sa ating mga sisyo. So ito na para hindi yung magka-diskarte na para hindi sila mahulog sa kanilang dapuan, na dito nilagay na natin sila sa lupa. So okay, paggabi kailangan natin silang ipadapo para diyan sa lupa hindi sila langgamin. Kasi nangyayari mga kabukid, kapag diyan sila natutulog sa lupa, nagkakaroon na yun ng mortality na marami. Jadi yung iba nadadaganan ng kanyang mga kapatid, mga kasama. So minsan kapag umuulan, nababasa sila dyan sa baba. So ngayon mga kabukid, ako ipapakita ko sa inyo yung aking ginawa na diskarte para yung ating mga sisyo na habang nasa dapuan nila, so hindi sila malalaglag mga kabukid. Simple pamamaraan mga kabukid lang ito na para maiwasan yung mortality ng ating mga sisyo at hindi sila lamigin. So ipapakita ko sa inyo mga kabukid. So ito sila mga kabukid, tingnan natin sa loob. So nagpainom ako ng plain water lang yung ginamit ko ngayon mga kabukid. Kasi nga araw ngayon ay Huwebes. So kapo nag-bacterial flushing ako sa kanila mga kabukid. So gamit yung ating murang antibacterial. So ito pala mga kabukid yung ginawa ko mga kabukid. So ito, nilagyan ko siya ng sahig sa itaas. So ito mga kabukid, ginawa ko na to na diskarte dati dito sa kabila. So ito yung mga nauna ginawan ko ng diskarte mga kabukid na nilagyan ng ganyan. So itong batch na to, so yan nilagay ko dun sa taas. So may isa mga kabukid doon, nandun, no? May ina siya, pero buhay pa rin siya mga kabukid. Pero hayaan lang natin siyang ganyan mga kabukid. Wala tayong magawa dyan, minsan talaga may mga sisyo na mahina yung resistensya. So tingnan mga kabukid, oh, malaki na sila. So ito yung ginawa kong diskarte mga kabukid para yung ating mga sisiyo ay hindi malaglag sa lupa. So naging, para sa akin mga kabukid, epektibo siya na ginawa ko na diskarte. So yan mga kabukid, natatanggal din yan. So pagdating ng malaki na sila, halos 2 months na, kinukuha ko na yan mga kabukid. Tapos hindi ko na yan hinuhugasan, nilalagay ko na lang dito sa taas dito. So nilalagay ko siya dun sa taas para mainitan at saka maulanan. So malilinis na lang siya ng kusa. So ito na pala yung ating mga sisyo na 1 buwan at anong araw ngayon, 10. So July 10. So 1 buwan, so malapit na mag 1 buwan at kalahati. So ito na sila, maliliksi sila mga kabukid. So ito mga kabukid, na napaaga yung paglagay ko nila dito mga kabukid, kasi doon sa kabilang pabahay nila, yung nasa itaas pa sila, so nagkanibalisi mga kabukid. Kumbaga nagtutukaan na naman sila. So talagang nilipat ko na agad mga kabukid para hindi masayang yung ating mga alaga, kasi marami-rami rin ito mga kabukid. Sayang din siya. Kasi ayaw ko na maulit dati mga kabukid yung mga karanasan ko na hinayaan ko lang yung aking mga sisyo doon sa loob, na kahit na nakita ko na mayroong mga kinakain yung kanyang kasama. So nangyari doon, halos naubos mga kabukid. So ito, halos mga na sila, mag-1 linggo ngayong katapusan ngayong linggo. So mag 1 week na sila dito nang nilipat ko. So naging epektibo siya mga kabukid, oh. So wala na ako makikitang na may sugat pa. So kapon mayroon ako nakita dito isa, nilagyan ko lang ng gamot yung kanyang pakpak, yung pang spray. So yung ating mga sisyo yan, oh. Maliliit pa talaga sila mga kabukid, kasi inilipat ko sila 1 buwan at
Mga ilang araw pa yun. 3 araw pa yata, 5 araw. So, talagang maliliit pa sila nung nilipat ko dito mga kabukid. Pero ngayon okay naman sila, hindi naman sila nilalamig. So, paggabi, pinupuntahan ko na lang dito, tinitingnan ko kung lahat ba ay nakandyan sa itaas. So, dapat nandyan sila sa itaas mga kabukid para safety sila. Kasi dito talaga mga kabukid, pag nasa lupa, base sa mga na-observe ko sa pag-aalaga ng mga sisiw, ay hindi siya maganda mga kabukid pag nasa lupa sila natutulog. Sigurado yan kinabukasan mayroon na naman sisiw na mamamatay mga kabukid. So sayang siya mga kabukid, pinaghirapan natin i-incubate tapos mawawala lang. So ito sila mga kabukid, oh. Naliliksi na nila. So, oras namin dito mga kabukid, alas 7 ng umaga. So, ngayon, pinapakain ko sa kanila mga kabukid yung BEC. So, nag-iba tayo ng pagkain mga kabukid sa kanila kasi masyadong mahal yung Integra. Grabe na talaga, sobrang mahal ng mga pagkain ngayon ng manok. So, naghanap tayo ng makamura tayo para hindi naman tayo masyadong magastos sa pagkain nila. So ito mga kabukid, umuubos lang to ng 1 kilo sa isang araw mga kabukid. Katulad dun sa kabila, 1 kilo din. So kalati lang mga kabukid. So pa sa akin, kasya naman sa kanila mga kabukid, basis ko sa observation sa kanila kasi nakakatulong din yung lupa. Kasi dati doon sa brother na nilagyan yung pabahay na inilagay ko sa mga kabukid, yung nandun sa nakahang, yung hindi talaga sa lupa sila naka-apak, kaya nilang uubos ng 3/4 sa isang araw o sa kalahating araw, sa isang kainan lang. Pero ngayon, nung inilipat ko sila dito mga kabukid, kalahating kilo, halos hirap ang ubusin mga kabukid, you know? Pero ang lalaki pa naman nilang butsi nila. So ibig sabihin mga kabukid, yung lupa kinakain din nila mga kabukid, yung mga gilid-gilid. So malaking tulong talaga mga kabukid. So may advantage mga kabukid pag yung ating mga sisiw ay mailipat na agad sa lupa. So mayroon na naman ako naisip na idea mga kabukid, pero hindi ko pa siya nagawa. So share ko din sa inyo mga kabukid yun, pag once na napatunayan ko na epektibo din siya. Para isang lipatan na lang tayo kasi maraming lipatan yung ginagawa ko mga kabukid. So mahirap siya pag ganito na yung ginagawa natin na pag-aalaga ng mga sisiw ay maramihan. So hindi siya advisable para sa akin mga kabukid kasi talagang matarbaho siya masyado. Okay lang yung gano'n na estilo siguro pag yung alaga mo kunti lang, pero ganito na marami na talaga, para sa akin parang mahirap siya. Lalo na sa akin, nagtatrabaho pa. 12 oras yung trabaho. So halos nandun ako sa trabaho, nakatira mga kabukid. So mag-iisip talaga tayo ng mga pamaraan para hindi tayo mahirapan sa ating mga alaga sa pagkuhan sa kanila, sa palaki. So yan sila. So may plano ako dito mga kabukid, paabutin ko muna siguro ng 4 months bago ko ibenta, para silang lahat mga kabukid, silang lahat talaga aabot ng 1 kilo. Kasi nangyari pag 3 months, ang iba 1 kilo pero yung iba hindi, nasa 3/4 lang. Pero pagdating ng 3 months mga kabukid, maghahalo na tayo ng darak sa kanila, kundi kaya mga corn grits. So para hindi man tayo masyadong lugi din. So yan. So yung kabila hindi pa rin natin natapos yung pabahay, pero maghahanap po na ako ng budget mga kabukid. So tulad pa rin na dati mga kabukid dito sa amin, kapag hapon makulimlim na naman. So yung lupa yan oh, hindi pa siya dry, basa-basa pa.
So, yun lang muna siguro yung mga kabukid. Maraming salamat pala sa inyong lahat na palaging nanonood ng aking video, nag-comment, nag-react. Patuloy lang tayo sa buhay mga kabukid at happy farming. See you in my next video mga kabukid. Bye bye mga kabukid.